Kabanata 41, isang figura ang sumugod sa silid, sumisigaw, "Bitawan mo siya!" Pagkatapos pinalipad niya ng sampal ang dalawang kasambahay na sumunggab kay Lillian. "Ikaw! How dare you come back, Sebastian?" Nagulat ang lahat sa pamilya Smith. Napuno ng pag-aalala si Lillian. "Di ba hiniling ko sa'yo na huwag ka nang bumalik ng Ravenview City? Bakit bumalik ka pa?" "Kung hindi ako bumalik, hindi ko malalaman na pinagdadaanan mo ang lahat ng ito." Nakaramdam ng kirot sa puso si Sebastian nang makita ang namamaga nitong mukha. "Nasugatan mo ang anak ni Mr. Miller. Pinapunta na niya ngayon ang mga tauhan niya para hanapin ka. How dare you come back?" "It's a good thing though. Kung ipapadala ka namin kay Mr. Miller, matutuwa siya sa amin." Walang pakialam na sabi ni Ronan. "Tama. This good-for-nothing caused us to lose the project with Skylink Corporation. Dapat natin siyang bugbugin para mailabas ang galit natin bago ipadala kay Mr. Miller." May bisyo ang mukha ni Belinda. "Gusto mo akong mahuli? Sigurado ka?" Bakas sa mukha ni Sebastian ang pagkadismaya. Lahat sa pamilya Smith ay nagulat at nagalit. Natural, alam nila kung gaano kalakas si Sebastian. Humakbang si Lucas at ngumisi. "Sebastian, alam kong isa kang magaling na manlalaban. Gayunpaman, walang kwenta ang pagkakaroon ng ganoon lang. Pera ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito." Pagkatapos ay nagtaas siya ng boses at nag-utos, "Lumabas ka!" Sumugod ang 8 matipuno at matatangkad na lalaki mula sa labas ng villa. Nakasuot sila ng suit at mukhang mabangis. Tila natuwa si Lucas habang tinuturo ang iilang tao sa likuran niya. Lahat sila ay mga magaling na mandirigma na ginugol ko ng malaking halagrupang kunin. Lahat sila ay kayang kumuha ng 10 kalaban ng mag-isa. Tingnan natin kung gaano kakaya. Kunin mo siya. 11. Sumugod si Lillian at pinagtanggol si Sebastian. "Stop! Si Sebastian ang savior ni Lolo. How could you guys do this?" Ngumisi si Ronan. "Sa totoo lang, gayunpaman binigyan ko siya ng 10 milyong piso para dito. Hindi siya makakakuha ng ganitong halaga sa buong buhay niya." Ngumuso si Belinda. "Pulubi lang siya. Bakit mo siya binigyan ng napakaraming pera noon?" Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Kaya naglakad siya papunta kay Sebastian at iniunat ang kanyang kamay. "Ibigay mo ang pera. Kung hindi, babaliin natin ang mga paa mo." Nagalit si Sebastian hanggang sa tumawa. "Ang 10 milyon ay wala para sa akin. Gayunpaman, karapat-dapat ako sa sweldong iyon at mas gugustuhin kong bumili ng pagkain para pakainin ang mga aso kaysa ibalik iyon." "How dare you? Break his leg and search for the money." Galit na sigaw ni Belinda. "Huwag mo siyang hawakan." Humarang si Lillian sa harap niya. Naiinis si Lucas nang titigan niya si Sebastian. "Kung lalaki ka pa, huwag kang magtago sa likod ng babae." "Hindi ko na kailangan pang itago. These small fries are no match to me." Mayabang si Sebastian. "Masyado kang mayabang sa walang kwentang basura. Bugbugin mo siya hanggang sa mapilayan na wala ng pasensya si Lucas." Naghanda na ang ilang bodyguards na kumilos matapos marinig ang kanyang utos. "Huwag kang lalapit!" Pinigilan ni Lillian ang mga bodyguard bago ibinalik ang tingin kay Sebastian. "Lahat sila ay may kakayahan na manlalaban. Hindi mo sila matatalo. Go lang. I'll stall them." Hindi siya pwedeng umalis. "Go on and make a move. If she dares to stop you all, bugbugin mo rin siya." Walang pakialam na sabi ni Lucas. Naghanda na ang ng bodyguards na kumilos matapos marinig ang kanyang utos. "Huwag kang lalapit!" Pinigilan ni Lillian ang mga bodyguard bago ibinalik ang tingin kay Sebastian. Lahat sila ay may kakayahan na manlalaban. Hindi mo sila matatalo. Go lang. I'll stall them. Hindi siya pwedeng umalis. Go on and make a move. If she dares to stop you all, bugbugin mo rin siya. Walang pagialam na sabi ni Lucas. Sa utos na ito, wala nang reserbasyon ang mga bodyguard. Mabilis silang sumugod kay Sebastian. Namutla ang mukha ni Lillian sa gulat. Gayunpaman, determinado pa rin siyang tumayo sa harap ni Sebastian. Naging dahilan ito para madamay ang huli. Lihim siyang nanumpa na poprotektahan niya ito habang buhay. "Bastos ka!" Gusto ng mga bodyguard na itulak si Lillian matapos makita siya sa kanilang daan.
Akmang hahawakan na niya si Lillian, biglang hinawakan ni Sebastian ang wrist niya. Isang masamang tingin ang bumungad sa mga mata ni Sebastian. Sa isang malakas na twist, nabali ang pulso ng bodyguard. Bago pa makasigaw ang bodyguard ay natumba na siya ni Sebastian gamit ang isang sampal. How dare you? Nagulat at galit na galit ang ibang mga bodyguard. Agad nilang sinugod si Sebastian ng sabay-sabay. Gaya nga ng sinabi ni Lucas, talagang makapangyarihan ang mga bodyguard. Hindi naging problema para sa kanila na labanan ang 10 normal na tao ng mag-isa. Gayunpaman, hindi man lang nilingon ni Sebastian, sinipa niya ang isa at pinalipad ng sampal ang dalawa pa. Ang makapangyarihang mga gwardya ay tila mahina ng mga langgam sa paningin ni Sebastian. Hindi man lang sila makalaban, ilang segundo lang ay humahagulgol na sila sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng pamilya Smith sa gulat. Ako mga tauhan ko na ipaalam kay Mr. Miller, sigurado akong malapit nang dumating ang mga tauhan ng Shadow Tiger. Tingnan natin kung paano kayo lalaban nun. Ngumisi si Lucas. Umagos ang dugo sa mukha ni Lillian. Sebastian, umalis ka na bago pa makarating dito ang mga tauhan ni Mr. Miller. Baka huli na kung kalad ka rin pa natin ito. Hindi ako aalis. Kahit personal na pumunta rito si Mr. Miller, hindi ako natatakot. At saka kasalukuyan siyang na-ospital at hindi na dadating, sagot ni Sebastian. Tama, nasa ospital siya ngayon. Sa wakas ay naalala ito ni Lillian. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may napansin siya at nagtanong, kamakailan lang nangyari ito? Paano mo nalaman? Kabanata 42. Nakuha ko ang balita nung nagtatrabaho ako sa Phoenix Corporation, sagot ni Sebastian. What did you guys say? Mr. Miller is in the hospital? What happened? Nagmamadaling tanong ni Ronan. Mr. Miller went berserk and chopped off his own hand, paliwanag ni Lillian. Ano? Natigilan ang pamilya Smith. Pagkatapos ng lahat kahit na ang isang pipi ay hindi umabot sa pagpuputol ng kanilang kamay. Ngini siya ni Sebastian, si Lucas at ang iba pa. Kaya huwag mong asahan na darating si Mr. Miller at tuturuan ako ng leksyon. Si Lucas at ang iba ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Gayunpaman, wala silang magagawa laban sa kanya. Tumingin ulit si Sebastian kay Lillian. Pagkatapos, hinaplos niya ang namamagang mukha nito. Masakit pa ba? Hindi na. Nagiwas ng tingin si Lillian. Halatang hindi siya nagsasabi ng totoo. Sino ang tumalo sa'yo? Bulong ulit ni Sebastian. Nakikiusap ako na itigil mo na ang pagtatanong. Naintindihan naman ni Lillian ang ugali ni Sebastian. Bagamat walang awa ang kanyang pamilya, hindi niya magawang putulin ang kanyang relasyon sa kanila. Hindi niya nais na palakihin ang mga bagay sa puntong hindi na maibabalik. Sabihin mo sa akin kung sino ang bumugbog sa iyo, muling tanong ni Sebastian. Nais ni Lillian na ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Gayunpaman, hindi niya ito hahayaan ng madali. Ang sino mang nangahas na saktan si Lillian ay humihingi ng gulo. Tumigil ka na sa pagtatanong. Tumanggi pa ring sumagot si Lillian. Lumingon si Sebastian para tingnan ang pamilya Smith. Sino ang bumugbog sa kanya? Pag-aari mo na. Ako ang bumugbog kanya. What about it? Mayabang na tumayo si Belinda. Bagamat makapangyarihan si Sebastian, hindi inakala ni Belinda na may gagawin ito sa kanya. Tutal, tiyahin siya ni Lillian. Katatapos lang magsalita ni Belinda, nakatanggap siya ng sampal sa muka. Tinakpan ni Belinda ang nag-aapoy na pisngi sa hindi makapaniwala. How dare you hit me? Binigyan siya ni Sebastian ng isa pang sampal at walang pakialam na sinabing, You have quite the guts to hit my woman. Dumadagundong ang boses ni Sebastian kaya nanghina ang mga paa ni Belinda. Napasubsob siya sa sahig sa takot. How dare you hit my mom? Galit na galit si Lucas. Tuturuan na sana niya ng leksyon si Sebastian na pahinto siya sa paglalakad. Wala sa mga mahuhusay na bodyguard na kinuha niya ang katapat ni Sebastian. Kung pasimpleng humihiling na bugbugin siya. At saka, masyadong malupit si Sebastian, bubugbugin niya ang sinuman sa kanyang paraan.
Napatingin si Sebastian kay Belinda. Sabi mo wala akong kwenta pero sa tingin ko straight up ka basura. Nanginginig sa galit si Belinda. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magalit. Samantala, galit na galit si Elijah. Enough. Sebastian, you're going too far. Belinda is Lilian's tita. Hindi ka ba marunong rumespeto sa nakakatanda mo? Bakas sa mukha ni Sebastian ang paghamak. Stop telling me off. I'm uncultured, so I'll make whom bully my woman pay back tenfold. This is just a warning. If there's a next time, don't blame me for being ruthless. Nasira ang mga katangian ni Elijah dahil sa galit niya. Saway niya kay Lilian. So ito ang napili mong asawa? Kung lolo mo pa rin ang tingin mo sa akin, hiwalayan mo na siya agad. Kung hindi, hindi na kita apo. He and Lilian were in a fake marriage to begin with, Dad. It's time to end this nonsense. Lumingon si Evelyn para tingnan si Lilian. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo, hiwalayan mo yung baliw na yan. Hindi ko hihiwalayan si Sebastian. Walang pag-aalinlangan na pagtanggi ni Lilian. Maaaring hilingin sa kanya ng kanyang tinatawag na pamilya na pakasalan ng isang taong hindi niya mahal para sa kanilang sariling mga interes kahit na ipagpapalit siya sa ibang lalaki. Sapat na si Lilian sa mga ganoong araw, ayaw na niyang manipulahin pa. Galit na galit si Elijah. So kalaban mo ako ngayon. Lalong nagiging kabalbalan ka. Tingnan mo kung gaano kagalit ang lolo mo. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya ngayon? Saway ni Ronan. Galit din si Evelyn. Bakit ka pa nakatayo dyan? Humingi ka ng tawad sa lolo mo at hiwalayan mo na ang baliw na iyon. Kung hindi, hindi na kita ituturing na anak ko. Wala akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Ganti ni Lilian, matigas pa rin ang ulo mo. Habang sinasabi iyon ay itinaas ni Evelyn ang kanyang kamay para sampalin si Lilian. Napapikit ang huli dahil sa gulat. Nang hahampasin na sana siya ni Evelyn ay biglang hinawakan ni Sebastian ang wrist niya. Considering you're her mother, I'll let it slide. However, I won't go easy on you if there's a next time. Pagkasabi noon ay binitawan niya ang kamay niya. Halos mawalan ng balanse si Evelyn. Siya ay natakot at nagalit ngunit hindi siya naglakas, loob na magalit kay Sebastian. Thus, she roared at Lilian. Nakita mo ba yon? Ang bayolente nitong baliw na to. Gusto pa niya akong sampalin. Kung patuloy mo siyang kasama, mabubugbog ka hanggang sa isang araw. I don't mind, sagot ni Lilian. Halos sumabog si Evelyn sa galit sabay turo sa kanya. Natutunan mo ba ang lahat ng ito sa baliw na iyon? Galit din sina Elijah at Ronan. Gayunpaman tuwang-tuwa si Jamie at ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Tinukso pa ni Lucas, Lilian, no wonder hindi mo gusto si Mr. Harris. He's way too gentle and unable to let you experience the joy of getting abused. Shut your crap, you useless thing, sigaw ni Sebastian. Nung sisigaw na sana si Lucas, nakaramdam siya ng takot nang makita niya ang walang pakialam na tingin ni Sebastian. Kaya naman nilunok ni Lucas ang kanyang mga sinabi. Lilian, let me ask you one more time. Siya ba ang pipiliin mo o ang pamilyang ito? Matigas na tanong ni Elijah. Naipit si Lilian sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ayaw na niyang kontrolin pa. Gayunpaman, hindi rin niya maaaring putulin ang ugnayan ng pamilya. You guys are her family. However, all you guys do is force her to make decisions. Don't you guys regard her as your family at all? Tanong ni Sebastian. Ito ay isang bagay sa aming pamilya at wala itong kinalaman sa iyo. Ngumisi si Elijah bago ibinalik ang tingin kay Lilian. Mukhang nakagawa ka na ng desisyon. Since that's the case, lumayas ka sa pamilya Smith. Walang ganyang kawalang galang na apo ang pamilya natin. Mukhang nakagawa ka na ng desisyon. Since that's the case, lumayas ka sa pamilya Smith. Walang ganyang kawalang galang na apo ang pamilya natin.